Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin po. Magsiyo po tayo. Ama, Ama naming nasa langit, Ama naming banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Lord, maraming salamat po dahil ginising mo na naman po kami ngayong umagang ito. Ginising at binigyan ng isang pagkakataon na naman sa aming mga buhay, Lord. Unang-una na ang makapakinig, mag-aral ng iyong mga salita at magawa ang mga pinag-uutos mo sa amin. Lord, muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, proteksyonan, Lord. Lalo-lalo na sa aming gawain ngayong umagang ito. Turuan mo rin po ako, samahan, gabayan, Lord, para yung aming mapapag-aralan na isang buhay namin at yung aking babanggitin at sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Lord, kiniklaim na naman namin ang gawain ito dahil we believe na kasama ka namin ngayong umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat po muli, Lord God. Marami na naman kaming matututunan. And I pray na mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, Lord. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, good morning po ulit sa inyong lahat mga kapatid. Bago ako ulit mag-umpisa ng aking sharing, anyayaan ko lang po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, maraming salamat po. Mga kapatid, muli, nandito pa rin po ako sa Psalm 119. At ito po ngayon ay may pamagat na aalagaan ako ni Lord. Verse 21 hanggang verse 28 po ang aking isi-share ngayong umagang ito. So mag-focus po tayo, makinig tayo ng maayos. So mag-start na po tayo. Verse 121. Ginawa ko kung anong tama at mabuti, wag mo akong iwanan sa mga nang aapi sa akin. I-promise mong aalagaan mo ako na servant mo. Huwag kang pumayag na apihin ako ng mayayabang. Pagod na mga mata ko, kahihintay na iligtas mo ako. Kailan mo ba tutuparin ang pangako mo? Ipa-experience mo sa akin ang wagas mong pagmamahal at ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Nagsiserve ako sa iyo, bigyan mo ako ng talino para maintindihan ko ang mga utos mo. O Lord, oras na para kumilos ka kasi nilalabag ng mga tao ang batas mo. Mas mahal ko ang mga utos mo kaysa sa gold, kaysa sa pinakapurong gold. Verse 29, kaya sinusunod ko ang lahat ng teaching mo. Sa lahat ng maling gawaing galit ako. Salamat sa salita ng ating Diyos. At ito pong aking binasa dito po ulit sa Pinoy version po yung aking shinare sa inyo na salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang to, Psalm 119 verse 121 hanggang 128 po yung aking shinare. At dito nga sinasabi ni Haring David na ginagawa niya yung tama at mabuti. Huwag mo akong iwanan sa mga nang-aapi sa akin. Kasi kuminsan talagang kung ano yung ginagawa nating mabuti, pero yung ginaganti ng iba sa atin ay hindi mabuti.
Minsan masama yung ginaganti sa atin. Pero huwag tayong gaganti ron mga kapatid. Ipanalangin po natin sila. Yung mga sa kabila ng ginagawa nating kabutihan, sa ginagawa nating pagtulong sa ating kapwa at may nasasabi pa rin sila, huwag tayong magagalit o huwag tayong magtatampo o huwag tayong gaganti sa kanila. Ipag-pray po natin sila. I-promise mo nga alagaan mo ako na servant mo. Huwag kang pumayag na apihin ako ng mayayabang. Kagaya ni Haring David, humihingi siya ng tulong sa ating Diyos. Ilayo niyo po ako, sabi niya, no? Aalagaan niyo ang servant mo. Huwag kang pumayag na apihin ako ng mayayabang. Yun nga, di ba? Yung paggawa natin ng mabuti, minsan yung pagtulong natin, minsan may nasasabi pa na, yan lang, kung konti naman, kaya ko rin yan. Kaya ko magbigay ng mas marami pa dyan. Minsan may mga ganong klaseng tao, no? Tinuturo sa atin. Mag-pray lang tayo, ipag-pray din natin sila na, alam niyo na, tumanggap sila ng mga bigay natin na kahit pa paano sabihin natin hindi man marami, konti man ito, pero dapat tanggapin nila ito dahil ito ay biyaya galing sa ating Diyos. Sabi pa rito, pagod na ang mga mata ko, kaantay na iligtas mo ako, kailan mo ba tutuparin ang pangako? Sabi ganyan, ang pangako mo. Talagang patuloy, makikita natin dito patuloy na naghihintay si Haring David sa pangako ng Diyos. No? Dito tinuturo sa atin na huwag tayong maiinip, huwag tayong susuko, huwag tayong aayaw, huwag tayong bibitaw sa Diyos. Patuloy tayong umasa. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Even yung ating panalangin ay matagal tugunin ng ating Diyos, magpapatuloy tayo. Ipapakita natin kay Lord na hindi tayo susuko. Diba, mag-aantay tayo sa Kanyang promise. Dun sa ating hiniling sa Kanya, magtitiwala tayo na darating din ang oras na ito ay pagkakaloob na sa atin. Ano po, sabi nga, huwag tayong susuko. Sabi pa dito, ipa-experience mo sa akin ang mga wagas mong pagmamahal at ituro mo sa akin ang iyong mga kautusan. Ipa-experience mo sa akin ang wagas mong pagmamahal. Yan ang hingin natin kay Lord. Diba tayo sumusunod kay God? Diba tayo gumagawa ng mabuti? Tayo nagpapatawad? Tayo tumutulong? Na kahit tayo pa yung talagang nangangailangan, pero ginagawa natin yun ng buong puso. Diba? So, hingin natin na ma-experience natin yung wagas na pagmamahal ng ating Diyos. Ituro mo sa akin ang iyong mga kautusan. Pa-experience mo, Lord, yung pagmamahal mo sa akin. Yung mga salita mo, Lord, ituro mo sa akin para yun ang magawa ko. Tapos hihingi rin tayo ng tulong, Lord, na magawa ko nawa ito ng tama, maayos, at tapat sa iyo. Diba? So, yun ang hihingi natin kay God. Siyempre, hihingi tayo ng karunungan, ng katalinuhan, at hihingi rin tayo siyempre ng gabay at proteksyon sa ating Diyos para matupad natin ng maayos yung kanyang mga pinagagawa, yung kanyang mga pinag-uutos sa atin. Nagsiserve ako sa iyo, bigyan mo ako ng talino para maintindihan ko ang mga utos mo. Diba, humihingi siya ng katalinuhan. Ganon din tayo, hihingi tayo sa Diyos. Karunungan, kaalaman, katalinuhan, yung, di ba, yung understanding, hihingin natin yan sa ating Diyos para lahat ng ating gagawin maayos, pati yung ating pagsunod, talagang maayos natin itong magagawa, tama at tapat. Yan ang hihingin natin kay God. O Lord, oras na para kumilos ka kasi nilalabag ng mga tao ang batas mo. Pwede tayo talaga magsumbong sa ating Diyos. Lord, hindi nila tinutupad, hindi nila ginagawa, hindi nila sinusunod yung iyong mga batas. Diba, nagsishare tayo ng Word of God, itong dapat natin gawin, hindi lang ako, tayong lahat, gagawa tayo ng kabutihan, magmamahal, magpapatawad, tutulong tayo. Yun ang inuutos sa atin ng Diyos, tapos hindi nila ginagawa. Pwede tayong magsabi sa Diyos, pwede tayong magsumbong. Diba, kagaya ni Haring David, O Lord, oras na para kumilos ka kasi nilalabag ng mga tao ang batas mo. Pwede natin yan sabihin sa ating Diyos. Mas mahal ko ang mga utos mo kesa sa gold, kesa sa
pinakapurong ginto. Hindi tayo nakatingin dun sa mga material, kundi nakatingin tayo dun sa pinagagawa, dun sa pinag-uutos, dun sa mga tuntunin ng ating Diyos, doon sa salita ng ating Diyos. Doon tayo nakatingin dahil mas mahalaga ito kesa sa ginto, kesa sa anumang kayamanan dito sa mundo. Mahalaga ang Word of God na dapat natin gawin, sundin at tuparin. Yan ang dapat natin gawin ng lahat ng tao. At lastly, verse 128, kaya sinusunod ko ang lahat ng teaching mo. Sa lahat ng maling gawain, galit ako. Tama lang itong sinasabi talaga ni Haring David na magalit tayo dun sa gawain ng mga tao, hindi dun sa tao mismo. Yung tao, dapat natin mahalin yun. Dapat natin ipag-pray na matutunan din nilang sundin ang salita ng ating Diyos. Yung mga pinag-uutos, magalit tayo dun sa kanilang mga ginagawang mali, masama na gawain. Yun ang dapat natin na itakwil. Yun ang dapat natin ipag-pray na maalis sa ating mga tao yung gawang masama. At doon tayo pumunta, doon sa pagsunod na itinuturo ng ating Diyos sa ating lahat. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa atin, ang sumunod ng tama't maayos at tapat sa ating Diyos. At pag ginawa natin yan, papakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin, ipagkakaloob niya lahat ng ating pangangailangan, magiging maayos ang ating buhay. At syempre, unang-una na magiging maayos yung ating relationship sa ating Diyos Ama na nasa langit kapag patuloy tayong sumusunod sa kanyang mga utos at tuntunin. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito. Ulitin ko lang to, Psalm 119. At ito po ay may pamagat na aalagaan ako ni Lord. Verse 121 hanggang 128 po. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig na naman ngayong umagang ito. Kinausap na naman tayo ng Diyos. Tinuruan na naman niya tayo. I believe ito'y ating susundin at tutuparin sa tulong ng banal na Espiritu na binigay sa atin ng ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Patuloy niya tayong kinakausap. Talagang mahal tayo ng Diyos kasi gusto ng Diyos na maging maayos, tama yung ating mga gagawin. Kaya sasabi ko talaga, mahal na mahal tayo ng Diyos. Muli tayong mananalangin, ipagpapasalamat natin itong katagumpayan na ating gawain ito dahil sinamahan tayo ng ating Diyos. Sabihin niyo rin mga kapatid, kung ano yung mga gusto niyong sabihin, ipanalangin, lalo-lalo na ipagpasalamat at yung hingin ng tawad na ating mga nagagawang kasalanan. Magsiyuko tayo. Ama, muli kaming humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa aming mga maling naiisip, nasasabi, nakikilos, na kung minsan kami nagiging tamad sa mga gawain na dapat namin gawin para sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Lord God, kung minsan yung action namin hindi maayos, hindi tama, hindi nakakalugod sa iyo. Patawarin mo po kami, O God. Lord, kung ano man yung amin naiisip, napaplanong hindi maganda, turuan mo kami at patawarin sa mga maling nagagawa. Forgive us all, O God. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan simula noon at hanggang ngayon. At tulungan mo po kaming huwag nang magkasala. In Jesus' name. Lord, nagpapasalamat din kami, Lord. Dahil lagi kang nandyan, naniniwala po ako na lagi kang nandyan para pakinggan ang aming mga panalangin. Nandyan ka para turuan kami palagi. Nandyan ka, Lord God, para kami ay alalayan, proteksyonan, iligtas, O God. Yan po ang aking paniniwala at pananampalataya, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Lalong-lalo na, Lord, yung mga taong tunay na nagtitiwala sa iyo, tunay na umaasa sa iyo, yung mga taong totoong nagbalik loob na sa iyo, Lord. Lord, alam kong hindi mo sila pababayaan, hindi mo kami pababayaan. Tutulungan, gagabayan po, proteksyonan mo po kami every minute ng aming buhay, Lord. Yan po ay aming pinagpapasalamat. Salamat na naman sa iyong mga salita na aming nadinig, Lord God. Napakarami mo na namang tinuro sa amin na kami sumunod sa iyo,
na kami manggaling sa mga masamang gawain, O Diyos. At tulungan mo po kami, Lord, na hindi namin magawa ang mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo. Turuan mo kami, bigyan mo po kami ng talino, Lord God, ng kaalaman, karunungan, para masunod namin ang lahat ng iyong pinag-uutos sa amin, Lord. Upang maging karapat-dapat kami na tumawag sa iyo na Ama, upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng lahat ng pagpapala galing sa iyo, Lord. Help us, guide us, protect us, Lord. Lahat ng nakikinig sa aking sharing ngayon na iyong salita, Lord, huwag mo po silang pabayaan everyday ng kanilang buhay. Tulungan mo po sila, kaawaan mo po sila, i-bless mo po sila, bigyan mo po sila ng kalakasan at kung ano man yung mga sakit at karamdaman, Lord, pagalingin mo po ito. Pagalingin mo po yung aming mga kapatiran na mayroong sakit at karamdaman, yung aming mga mahal sa buhay, Lord, na mayroong mga nararanasan, nararamdaman na hindi maganda sa kanilang katawan. Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagalingin mo po sila. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. At Lord, bigyan ng trabaho yung mga walang trabaho, Lord, at yung mga nagugutom, Lord, I pray pakainin mo po sila. I pray ayusin mo po ang bawat pamilyang nasira, Lord. I pray hindi lang ang bawat pamilya, kundi bawat lugar at bawat bansa. Ayusin mo po, Lord. Tulungan mo po maging mabuti ang bawat isa. Magmahalan ang bawat isa. Pagtulungan ang bawat isa, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. At bawat isa ay magpuri sa iyo, magpasalamat, at lahat ng tao, Lord, ay magbalik loob sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father God, sa panalangin ito dahil kiniklaim ko po ito na ito'y narinig mo na, tinupad mo na, binigay mo na, Lord God, in Jesus' name. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa aming lahat, Lord. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin, O Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Dinig na dinig ng Diyos ang ating panalangin. I-claim niyo po yan. Ibibigay sa atin ng ating Diyos yan. Huwag tayong bibitaw, mga kapatid. Hindi man kaagad na ibigay ng Diyos ang ating panalangin. Don't give up, mga kapatid. Huwag tayong hihinto, huwag tayong titigil. Aasa tayo sa pangako ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.